Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw ating pinagdiriwang dakil ng kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo, ang mga prinsipe ng ating inang simbahan. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahal. Sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang banal na kagalakan sa araw na ito na naging nakapisan ni San Pedro at San Pablo.
Pagbigyan mong masunod na iyong sambayanan sa lahat ng larangan, ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simulan ng relihiyon sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago ang kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka, dali. Wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Mabigkis ka't magsuot ng panyapak. Sabi ng anghel, gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagdakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang isa nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panaginip at panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na.
Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupay ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa akin ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi na inihayag sa iyo na sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, ngayon ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, ang mga tinuturing nating haligi ng ating inang simbahan. Bakit po haligi? Sapagkat si Pedro, ang natawag nating visible side of unity, sa papaanong pamamaraan, sa pamamagitan ng pagkapahayag niya ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang Kristo. At ito mga kapatid, ang siyang nagbubuklod sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. Ang pagpapahayag natin kay Jesus o pagpapahayag natin tungkol kay Jesus bilang ating Mesiyas, bilang ating tagapagligtas. Samantala si San Pablo ay hindi matatawaran ng kanyang naging misyon upang ipahayag ang mabuting balita, hindi sa mga Hudyo, bagkus sa mga hentil.
Kumbaga yung kwento ni Pablo ay nung isara na mahudyo ang kanilang sarili sa pananampalataya, ibinukas naman ito para sa mga hentil na magilo na tinanggap ang katuruan ng simbahan, ang katuruan ng mga apostol tungkol sa ating Panginoon, kung kaya't ang mga hentil nung panahon iyon ay naging kabilang, naging kabahagi ng simbahan dahil tinanggap nilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang mga pagbasa natin ngayon, mga kapatid, ay palihim nagpapahayag na magandang bahagi ng buhay ng dalawang apostol na ito. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga o gawa ng mga apostol ay ating natunghayan ang patuloy na pangangalaga ng Diyos kay Pedro nung siya ikinulong. Napakaraming nagbabantay sa kanya. Ginapos pa siya, tinakila. Merong bantay sa labas at merong bantay sa loob. Pero siya ay nakalaya sa tulong ng Diyos. Samantala sa ating pong ebanghelyo ay ating natunghayan dito ang pagpapahayag ni Pedro tungkol sa ating Panginoon. Nung sila'y tinanong ni Jesus kung sino siya, iba ang haka-haka ng panahong iyon. May nagsasabi mga tao na si Juan Bautista, may nagsasabi naman si Eliasia o isa sa mga propeta. Pero tanging si Pedro na ginabayan ng karunungan ng Ama ang nakapagpahayag na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na kataas-taasan. Kung kahit sa kanya pinagkatiwala ang susi ng simbahan. Kung ano yung pahintulot niya at ipagbawal sa lupa, ay siya rin pahintulot at ipagbabawal sa kalangitan. Kayon, sa ating ikalawang pagbasa mula sa mga sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, ay ating natunghayan dito ang mga huling bahagi ng buhay ni San Pablo. Siya po ay nasa Roma noong pagkakataong iyon at naghihintay ng kanyang paglilitis sa impero ng Roma. Pero bagamat lalapit na ang kanyang paglilitis at hindi ng kanyang pagpanaw, ay malaya niyang tayakapin ang kanyang kamatayan alang-alang sa ating Panginoon. Kayong kapisan po ng dalawang apostol na ito, anong pinapaalala sa atin batay sa ating mga pagbasa? Sa ating pong unang pagbasa, nung si Pedro po ay dinakip, ikinulong, ginapos, ang simbahan ay nanalangin para sa kanya. Nung siya'y nakakulong, ang simbahan ay nanalangin para sa kanya. Si Pedro ang pinakapinuno, ang pinakaunang Santo Papa. Sa buhay ng mga pari, ng mga obispo ng Santo Papa, araw-araw, maraming lumalapit sa kanila, sa amin, upang hilingin ang panalangin. Bishop, sama mo naman po kami sa aming panalangin. Father, ipagdasal niyo naman po kami. At yan ang buhay ng mga parit obispo, maging santo ng Santo Papa araw-araw. Pinagdarasal ang simbahan, pinagdarasal ang bawat kasapi nito, pinagdarasal ang lahat ng tao. Pero ang tanong ko sa inyo, meron ba nagdarasal para sa kanila? Meron ba nagdarasal para sa amin? Kailangan din namin ng panalangin, mga kapatid. May kahinaan kami, may karupukan, may mga nagiging pagkukulang. Pero sa gitna na lahat ng ito, kinakailangan din namin ang panalangin ng mga tao. Sana po, kahit kung di man kaya araw-araw, ay mag-alay kayo ng panalangin para sa buong kaparian, sa mga obispo,
at lalo higit sa ating Santo Papa na nagbubuklod sa buong simbahan. Panalangin din natin ang mga namumuno sa ating lipunan upang sa gayon sila'y patuloy na gabayan ng karunungan, ng kaliwanagan, ng pananampalataya na mula sa ating Panginoon. Yung pangalawa ay batay sa buhay ni San Pablo. Araw-araw, sabi natin, napakarami nating gawain. Marami tayong mga iniisip, marami tayong mga inaalaala. Araw-araw yan, mula pagising hanggang sa pagtulog. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog. Siguro minsan sinasabi natin, parang napakabilis ng oras, parang kulang ang oras sa bawat araw dumarating dahil sa dami nating mga alalahanin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, ang paalala sa ating inisan ng Panginoon sa pamamagitan ni San Pablo, bigyan natin ating sarili na huminto, manahimik, para suriin ang ating buhay, para makapagilay sa ating buhay. Masaya pa ba ako sa aking buhay? Yung tinatahak ko bang landas ay palapit sa Panginoon o palayo sa Panginoon? Kumusta ang aking ugnayan sa ating kapwa? Kumusta ang aking mga gawain, ang mga pinagkatiwala sa akin? Sa gitna ng mga pagsubok, nagiging matibay ba ang pananalig ko sa Diyos? Bakit mahalaga ito? Kasi San Pablo sa ating kalawang pagbasa, alam niyang nalapit na ang kanyang kamatayan. Malalam niya na malapit na niyang iyali ang kanyang sarili para sa ating Panginoon. At malaya niyang tatanggapin ang lahat ng ito. Bakit? Sapagkat nung balikan niya ang kanyang buhay, alam niya na naging tapat siya sa misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ni San Pablo nung siya nangangaral, nung siya nagmimisyon. Nandun yung malagay sa bingit ng kanyang buhay, nandun yung talikuran siya ng mga kapatid ng Hudyo. Pero lahat ng ito, tinanggap ni Pablo. Lahat ng ito, niyakap ni Pablo. Kaya nung balikan niya ang kanyang buhay, sa huling araw ng kanyang mga buhay, masaya siya. Sapagkat alam niyang ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus, naging tapat siya. Naging tapat siya. Kaya kung siya haharap sa ating Panginoon sa kamatayan, masaya siya. Wala siyang pangamba. Dahil alam niyang naging tapat at mabuti siyang apostol ng Panginoon. Sana ganoon din tayo mga kapatid, kung sakaling tayo haharap sa Diyos. Siguro may mga flaws. Siguro may mga naging pagkukulang ang bawat sa atin sa ating buhay. Bahagi naman iyan. Pero ang mahalaga, pinagsusubikapan nating maging tapat sa ating Panginoon. Pinagsusubikapan nating gawin ang mga atas ay pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa huli, kapag tayo humarap sa Diyos, ito yung masabi nating mahalaga. Paano tayo nabuhay? At kung gaano kalalim ang pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. Sina San Pedro at San Pablo, mga tao,
pero hinayaan nilang sila'y gabayan ng karunungan ng Diyos at naging bukas sa grasya at biyaya ng Diyos. Kung kaya't sila'y nagtagumpay sa misyon at gawain ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Amen. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, at hindi ginawa. Sana pa at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa isang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na may pananampalatayang katulad ng kina San Pedro at San Pablo, ng pananampalatayang katulad ng mga mangingisda kung kanino itinatag ang simbahan, at ng pananampalataya ng guro sa napakaraming bansa. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ang mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga, naway magkaroon ng sigasig si San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Amin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming panalangin. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misyong ito ang pasasalamat ni Josephine Bardos at Joel Bardos. Ganyan din para sa natatayang kahilingan ni Josefina Bardos, Jenny Sanchez at Mika Santos. Para kay Isaiah Gabriel de Guzman, nagdiriwan ng kanyang karawan, patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Marquesina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Victoria Franco, Ligaya Katalig at Apolinario Katalig. At para sa kapayapaan ng kadalawa ni Maria, Efren, Cynthia, Paulita, Jose Pepe, Enrique at Eloisa.
ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon ayon sa pananampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilob mo kay aming kagalak na sina San Pedro, San Pablo, ikaw pamatapat sa pananampalataya inihayag at inilaganap. Binuo na San Pedro sambay ng tinipon ng anak mong pinanaligan ng ilan sa Israel noon. Sa San Pablo, tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang puto ng tagumpay na idinarakilan sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon.
Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idiri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin
sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis, nobis pacem. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambahinang nananatili sa tinuro ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan, at pinatatatag na iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo kaysa ni San Pablo at San Pedro sa pangangaral at pagkakaisa sa ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ano natin pahayag ng pagkalinga at lakas, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.